Hey everyone, welcome back to Life in Progress. Thank you so much for always tuning in and always telling me gano'n nyo ka-love yung podcast ko. Alam ko naman it's gonna take a lot of time for me to grow kasi wala naman akong connections to begin with para palakihin yung podcast ko. I really do it out of love. Nilalagay ko dito lahat na nafe-feel ko, nararamdaman ko. So pag pinapanood ko siya, yung mga past episodes, ito pala yung nangyari sa akin nung gantong buwan. So I'm so grateful na pinapakinggan nyo, pinapanood nyo, and I'm putting something valuable sa world. Okay, sige, may businesses ako, I make money from that. Pero sa podcast ko talaga, wala akong kinikita. But I'm still here, I'm still reading comments of people, I'm still, watching the videos na sinisend nyo sa akin, messages na sinisend nyo sa akin. Hindi naman sobrang dami, but I am really, really grateful for my community. Kahit maliit lang tayo, soon gagawa tayo ng meet and greet. O, diba, Bong? Lalakas maka-artista. Or community meetup. Parang yung meet and greet, parang hindi ako yun. Community meetup. I hope magawa ko yun next year pagbalik ko from Madrid kasi uuwi na ako soon. Speaking of messages, my podcast, online community, nafe-feel nyo ba minsan yung digital burnout? Ako nararamdaman ko na yon. Alam nyo, parang pagod na pagod ako minsan. Parang ang bigat-bigat ng ulo ko, lalo na pag nandito ako sa Philippines. Kasi minsan sa Spain, pag gising ko, konti na lang yung time na hinahabol ko for work and para mag-online. Then, ang haba ng time ko para mag-offline. Dito parang 24/7 nakagluwa ko sa phone ko. Tsaka ang daming nangyayari kahit hindi ka involved dun sa nangyayari. Pagod ka mentally, emotionally kasi yun yung environment. Dun ka gumagalaw. So ramdam mo yung burnout ng mga tao sa balita, lalo na sa nangyayari ngayon sa Philippines, para nakakapagod. That's why today, we are diving into something most of us feel, but we don't always talk about it. Digital burnout. That heavy, restless feeling from being constantly online, and why taking a social media detox is so important. Even once a week, it can actually help us reset our mind and energy. Nararamdaman ko talaga pag lagi ako nakababad sa phone, ang bigat-bigat. Everything feels so heavy. Kaya nag-start ako gumawa ng mga small steps lang. Yung favorite ko, nag-yoga ako mga 4 times a week sa Madrid. Iniiwan ko na yung phone ko. So parang papunta dun sa studio, less than an hour, tapos pabalik. So 2 hours ako hindi nag-online. Kasama na yung pagpa-practice ko. So let's say 3 hours, wala ako access sa phone. Minsan kapag kaya ko pa, pupunta pa ako sa park for an hour or 2, nakaupo lang din ako doon, nagbabasa. 5 hours of disconnecting from everything. Kasi tulog na yung mama ko noon, wala na siyang kailangan sa akin noon. So yun yung favorite ko. But let's talk about ano pa yung mga reasons bakit tayo dapat nagsi-social media detox. First is, when we scroll endlessly, our brains get overstimulated. Notifications, trends, news, endless updates, endless drama. It's like our minds never get a break. Imagine niyo yung katawan nga natin, pinapahinga natin gabi-gabi. Isipin niyo na lang paano pa yung brain natin. And kasama na din dyan yung mga hindi tayo kumakain na maayos, pagod tayo sa work, stress tayo. Tapos bukod pa yung drama, absorb natin na si ganito nagnakaw ng ganyan, si ganito nagnakaw ng ganito, si ganyan may gantong bag, may gantong Richard Mille, nakakapagod. Ano ba yung best way para makapag-detox? Every single day, try nyo kahit an hour lang. Kasi lagi tayong nakadikit sa mga phone natin, di ba? Ako na-feel ko yan eh. The more I scroll, the more I get into trouble. Parang, the other day, meron ako na-repost na di ko na malayan, na parang, wala akong kaalam-alam na na-repost ko pala yung napindot ko. So parang may nag-post about that, na disappointed daw siya sa akin. Parang ako, ay sorry, di ko sinasadya, napindot ko lang yan. So yun yung observation ko sa self ko. The more I am on social media, the more careful I need to be. Sobrang free-spirited akong tao in real life. I wanna say whatever I'm feeling. I wanna say whatever is happening sa buhay ko when I talk to my friends. Sa social media, hindi ako pwede maging ganon. Kaya natitense ako, nasasakal ako. Yun yung personal struggle ko na parang the more my business is growing,
the more careful I need to be paano ko ginagamit yung social media. Minsan kasi walang meaning para sa akin. Walang meaning para sa mga tao kilala ko. Pero sa ibang tao pala, may meaning pala yun. Ang laki pala ng meaning yun na pwede mag-cause ng sobrang malaking problema. This is point of view of someone na medyo may social media presence. Kaya like ko sinasabi sa mga kakilala ko, pag nagkaanak ako, nagkaasawa na ako, ayoko na maging ganito ka-active sa social media. Now kasi I have my business kaya kailangan ko kumausap, makinig ng mga kung ano-ano, tingnan yung mga trends, kung ano yung nangyayari, tingnan yung work ng mga teammates ko. But one day will come, slowly, mag-disappear na ako. And I'm looking forward to that day. Kasi nakita ko talaga yung difference pag hindi ako nagsa-social media, hindi mabigat yung ganito ko. So, I'm looking forward. Next is the tricky part. Social media often makes us compare our lives with others, including me. Minsan ginagawa ko din yun. Even when we know it's curated, it still hits our self-esteem and can fuel anxiety. Nafe-feel nyo ba yun minsan na you know you're doing your best, you're showing up, lahat ginagawa mo, hardworking ka, nag-glamorize na nga na sobra-sobra yung hard work, di ba? Reality is, for us normal people, including me, hard work is not enough. We need opportunities as well, partnered with hard work, and access to the right people and resources. We need to stop glamorizing hard work. Kasi kahit yung ate namin sa bahay, she's very hardworking. But isa lang yung resource niya na income. Mama ko, yung nagpapasweldo sa kanya. So kahit anong hard work niya, siya lang yung resource niya to make money. Kasi hindi siya pwede mag-sideline dito, mag-sideline doon. Wala siya yung opportunity na yon. Example ako, nagbukas yung opportunity ng businesses in Spain. So ngayon, I have a business here and there. So kung hard work lang yun, and wala naman nag-open na ganun opportunity, I won't be able to do that. Diba? So hard work always goes with opportunities, right people, and right resources. Hindi pwede hard work lang na hard work. Kasi nakikita natin all these people on social media. It's so unfair to us na we compare our normal lives na lumalaban ng patas, nagsistruggle, may challenges. Yung iba, parang breadwinner kayo, may mga anak kayo, may mga kapatid kayo sinusuportahan, may mga asawa kayo, or kung ano man. We are comparing our struggles, yung normal na pinagdadaanan natin, sa someone na nilagay lang is yung curated version ng life nila online. It is so unfair to us. Parang hindi natin deserve yun. That's why, kaya nga like ko sinasabi na parang, let's focus on our own journey. Kasi, eto na yung mundo Hindi na natin mababago yung mundo. But we can change our mindset and our perspective. Kaya, digital detox is the key, even once a week lang. Aminado ako, minsan di ako makapag-work, di ako focus, parang kalat-kalat yung isip ko. Kasi inisip ko yung ganito, iniisip ko yung ganyan, iniisip ko yung ganito. So the best way to handle that is iniwan ko yung phone ko. Dinadala ko lang yung iPad ko kung saan wala nakalagin na kahit anong social media. Kasi being available to everyone is also not good. So pangatlo na tayo. Being always online also blurs our boundaries. Example, lagi kang available sa work emails, DMs, and lahat na to pinagsama-sama, nami-mix together until it feels like we never truly rest, di ba? I know people na kahit 2 a.m. nagre-reply sa email, nawala na sila ng boundaries kasi lahat pinagsama-sama na. So what I'm trying to do is, yung iPad ko, walang kahit anong social media, nakalagin doon. Parang doon ako nag-work, doon ako nagmi-meeting. Tapos yung laptop ko naman, nandun lahat. So meron naman akong 2 separate phones. Tinatry ko, pero ang hirap. Aminado ako, sobrang hirap. Pero yung being always online, wala mangyayari. The world will not stop. Ngayon, I take my time bago ko mag-reply. Ayoko na agad-agad nagre-reply. Minsan nagre-reply ako after 3 days, after 4 days. Iniisip ko muna siya. Re-replyan ko ba tong taong to? Ganto ba? Ganyan ba? And then once in a while, nakakabasa ako ng mga hateful na comments or bashing na comments. Parang, I have 2 options. One is, I stand up for myself kasi hindi ako mabubuli basta-basta. Pero, ginagawa ko siya ngayon with humor na.
Hindi na yung parang, ano ba, parang patulan ko ba 'to? Ngayon, if I will make battle to stand up for myself or to defend myself, the humor way na. Parang nakakatawa na lang, dinaanan mo na lang. Hindi na siya yung parang tumatagos sa akin. Like before, na nagsa-start pa lang ako 'pag nakakabasa ako ng gano'n, nakaka-feel din ako na parang, "Oops, what is this?" Ngayon, hindi na. Kasi masasanay ka, 'di ba? Pero na-realize ko do'n, I don't need to read comments every day. Unless may makita na lang ako randomly. So may napala naman ako sa pagbabasa ng comments. You know, guys, I found the lady who took care of me back in Nueva Ecija nung pinanganak ako back in 1991. So I've been asking my mom to look for her, Nanay Julia. Sabi ko, hanapin mo siya, Mama. Bakit nawala siya sa contact natin? Guys, nagbasa ako ng comments sa TikTok ko a month ago, 2 months ago when I was in Mallorca. Comment niya yung una kong nakita. So, may napala naman ako sa pagiging online and nagbabasa ng mga comments. Kasi tao lang din naman ako at the end of the day. May nababasa akong hateful comment, ganyan. Lalo na uso pa ngayon yung mga chismis na mga website, yung mga Reddit. Siyempre, at the end of the day, tao ka lang din, di ba? This is where people throw their one-sided beef and wala kang chance to tell people your side. Pero na-realize ko, I don't need to defend myself. You know, I also need to choose my battles. Kasi wala akong time lumaban sa one-sided beef. Wala akong time sa ganyan. So, imbis na lumaban ako sa ganon, I'd rather go offline. Ipapasok ko na lang sa digital detox. I'm sure, ganon din kayo. You don't have to be someone online to experience these things. Even, yung ano ka lang, di ba? Normal na tao ka lang, na wala ka namang parang work online or social media presence, na-experience nyo din to. People say this, people saying that. Yung iba pa nga, alam ko sa Facebook, nagpaparinig, ganyan. When you encounter these things, better just go offline. This is also what I tell people na mas malaki pa yung reach kaysa sa akin. Ako kasi di man ako sikat, di man ako relevant. I'm just here for my business. Sinasabi ko sa kanila na, when you experience these things, just go under digital detox. After a day or two, mawawala din yan mga yan. Because I have friends. They have millions and millions of followers. Ako kasi 100K lang naman ako. Parang they experience more than me. Ako pa nga dito, lokal-loka na ako. Sinisplit-split ko na yung life ko. Imagine niyo sila, what they go through, diba? Kaya it's so easy to attack people online. But we don't know these people. We are attacking them based on one tweet, one video na 15 seconds, parang ginudge na natin yung buong pagkatao nila. If 30 years na sila nabubuhay, ginudge na natin yung buong existence nila sa 30 seconds na video. So, yes, we can criticize, but we can't avoid people criticizing us. The best thing to do is offline. Adios. Ciao. And of course, lastly, yung effects ng lack of rest, poor sleep, scattered focus, and just feeling mentally drained. Ayaw naman natin mag-show up for the sake of showing up. Diba? Kailangan lagi tayong nagmamagaling, bida-bida, kasi we are only gonna live once. So, dapat nagmamaganda tayo and laging presentable. Diba? Lagi tayong parang, I'm here to win my game. And even we don't win sometimes, okay lang yun. But as much as possible, let's show up. Pero hindi yung drained lagi. Kapag well-rested tayo, we show up better, we create better, and we connect better. But here's the good news. Taking a detox, even just a weekend off, helps us with everything, especially to reconnect with the present moment. It gives us space talaga to enjoy real conversations, real food, and real life. Kaya, minsan, nagagalit ako sa mga kasama ko Parang phone kayo na phone, ba't di tayo nag-uusap? So I think if we learn that skill to put our phones down, it's just beautiful. It's such a beautiful skill na natututunan ko talaga sa Europe. When I'm with my European friends, wala talagang phone. Minsan gusto ko lang itapon Parang babalikan kita, dyan ka muna, BRB. It's also a creativity reset. When we step back, our minds have more room to breathe and suddenly, meron na tayong new ideas, di ba? Mas madali na mag-isip kasi fresh na yung mind natin And most importantly, digital detox remind us that we are more than the likes,
followers, or online presence. It helps us create healthier tech habits that support, not drain our mental health. So if you've been feeling restless, drained, or glued to your phone, it might be time for a social media pause. Think of it as a mental recharge, not a punishment, because at the end of the day, a balance is what keeps us grounded online or offline. Thank you so much. That's all, guys. Follow us on Instagram, Life in Progress PH, on TikTok, Life in Progress Pod, on YouTube, Angeli Dub, and on Spotify, Life in Progress PH by Angeli Dub. Adios.